So, sino po kayang pwedeng mag-entrada? Debit? O, pasok din mag-entrada. Sino po? Sir. Debit? Ano ang debit? Cash and bank or cash? Credit? So, nakabenta daw ng 28,500 in cash at binayaran daw ang cooperative ng 28,500 in cash. So, sabi nyo, debit, cash in bank or cash, 28,500. 28,500. Ang credit ay? Galing. Sales. Okay? Bakit sales? Binta. Nagbenta. Pag nagbenta, kita ng co-op. Sabi ni Ma'am Alexa, pag ang binenta ay goods, ang account ay sales. Pero pag mga services, anong account? Revenue. Sino nasabi na revenue? Yun may talagang yung nakamas. Okay, very good. Next, pay the accounts payable on the office supplies purchase on January 4. So, binayaran na daw ng cooperative yung accounts payable na inutang na office supplies noong January 4. So, ano ang debit? Accounts payable. Very good. Magkano? Anong credit? Cash. Or cash in bank. Or cash on hand. Tama? Okay. So, di ba kanina, meron ditong accounts payable? Kita niyo ba? So, di ba meron dito kaninang accounts payable na 17,600. So, pag inentrada ito, anong gagawin natin sa 17,600? Ibabalance. Ma'am, i-debit mo na para ma-decrease. So, 17,000. So, sabihin, wala nang utang ang co-op sa supplier ng 17,600. Okay? Next, paid wages to its employee for the first 2 weeks of January aggregating 19,100. Debit. Salaries and wages. Po? Salaries and wages. 19,100. Credit? Cash. Okay. So, dahil wala pa tayong T accounts o ledger sa ating salaries and wages, gagawa nyo na naman yan, salaries and wages, 19,100. Kasi nakakakita kayo dito na imaginary T accounts. Okay? Naintindihan? Sinong di pa rin? Nasusundan nyo po? Okay. O, sa paglagay na account, so para matutunan nyo makapamili ng tamang account, so pangalan, anong babasahin nyo? Standard chart of accounts. Next, so ito. Sold 54,000 worth of goods to its customers. Ayan. Customers, nagbayad daw si customer na 32,900 and promised to pay the remaining amount. Ano po? So, ano ang pumasok sa ko? Cash, magkano? 32,900. 32,900. Okay. Ano yung lumabas? 54,100. Ano po yun? Sales. So, sales. Okay. O, diba? Dati, ang sabi nyo ay credit goods. Pero ngayon, tama na kayo na credit sales. 54,100. Balance ba? Hindi po. Anong
paano magbalanse? Anong ide-debit? Accounts? Notes payable. Ano po? Promise to pay. So sige, yan natin sa notes payable. Notes receivable. Ano? 21,200. Ayan o. Sa akin natin mo. Ito, receive 15,300 from customers for their services provided on January 18. So, yung January 18 daw, magbabayad na daw si customer. Debit. Nagbayad na daw si customer. Anong pumasok sa co-op? Cash. Credit. Accounts. Receivable. Okay? Ito, miscellaneous expenses paid for the month amounting to 3,470. Debit. Miscellaneous expenses. Credit. Cash. So, tama. Ganun lang kasimple ang ating pag-e-entrada. Ano? So, marunong na po kayong mag-entrada. Ano? So, ito. Dito sa limang transaction, pag sinabi natin transaction, pangyayari sa cooperative, gagawa tayo ng entrada, and at the same time, makakabuo tayo ng balance sheet at income statement. Ano po? So, sige. Marunong na kayo mag-entrada. KKK Credit Cooperative received paid-up capital amounting to 100,000. So, anong pumasok sa co-op? Cash. Cash in bank or cash on hand. 100,000. Ano po? So, receive paid up capital. Ano ang paid up capital? Ano ang normal balance? Credit. So, kaya, ang paid up capital, nagdagdag daw. May dumagdag daw na capital sa co-op, kaya ito po ay credit. So, credit, 100,000. So, yan po ang entrada sa KKK Credit Cooperative. Receive paid-up capital amounting to 100,000. Sunod. Purchase office supplies amounting to 5,000. Yung office supplies na hindi pa i-distribute sa end user. Okay? So, debit, unused supplies, and then credit, cash in bank or cash on hand. Okay? Ano to? Example nyo na to kanina. Kanina lang ay utang. Receive 10,000 as membership fee. So, debit, cash in bank, 10,000, and credit membership fee of 10,000. So, a membership fee, anong account yun? Asset, liability, equity, income, or expenses? Membership fee. Anong account ang membership fee? Asset, liabilities, equities, income, or expenses? Taas ang kamay ng asset. Taas ang kamay ng revenue. Okay, so revenue ang tamang sagot. Ano, di ba sabi ko sa inyo, pag may miyembro na sumali sa cooperative, consider na yung membership fee ay revenue at ibabalik ba yun kapag ka mag-withdraw? Hindi na nga pala yung Okay? pagbalik. So, debit, cash in bank, and credit membership. Ano po? Paid fare amounting to 1,000. Nagbayad daw ng pamasahe amounting to 1,000. So, wala tayong account na kalawag transport expense, credit, cash in bank. Kundi, meron tayong account na travel and transportation. Ano? So, ang expense, ang normal balance ay debit. So, kaya po yan ay nasa debit. Increase in expenses. Okay? So, paid meals and snack of the BOD. Ano po? So,
Ano nga, wala tayong account na Jollibee. So, meron tayong account na meetings and conferences. Income, expenses. Okay. Next. Okay, so ang gagawin po natin ngayon ay, di ba nakagawa na tayo, ano ang ginawa natin dito? Ang mga transaction, ang ipe-prepare natin ay journal entries o ang tawag ay entrada. So marunong na kayong mag-entrada. Ano? So paano naman natin to ilalagay sa ating ledger o ipopost natin sa ating ledger? Ano po? So sa first transaction, debit, cash and bank, and credit paid up capital. Sino po kaya ang pwedeng maggawa ng ledger po nito? So ito ay asset, liability, equity, income, and expenses. Sa account na, sa entrada na cash and bank, credit paid up capital, sino po ang pwedeng mag-entrada? Ang ledger o mag-post. Okay, sisimulan ko ha. Oh, sige, cash and bank, asset siya. Magkano? 100,000. Debit, credit? Debit. Left or right? Left. Okay. Ang paid up capital, anong account siya? Ano? Asset, liability, equity, income, or expenses? Equity. Ano po? So, gagawa ako na nakalagay dito ay paid up capital. Magkano? 100,000. Okay, very good. Next. Unused supplies, 5,000. Credit, cash, and bank, 5,000. So, sino po ang pwedeng mag-sulat ng susundan niyo po ito. Pag ganun. Sige ma'am, ikaw na. Hindi na. Para mapag-merenda na kayo. Oh, so number 3. Sino sa number 3 ang pwedeng sumunod? Oh, yan ang entrada. Paano mo yan i-journal? Equity accounts. Gravy niya yata nilagay niya. Ano supply? Ika Ano supply? kanina ay Acid yun. Hindi ko yung acid. Acid yun. Oh, meron ka ng cash and bank. 5,000. Saan mo ilalagay? Okay, ulitin natin ha. Tulungan natin si ma'am. Ano po? Tulungan natin. Tulungan natin si ma'am para sabay-sabay kayo. Ang unused supplies ay Asset. Ma'am, wala ka pang T-account na unused supplies. So, gagawa ka na T-account. Panibago. O, saan mo itatapat? Pag ganun tayo, pakanan. O. T-account. T-account. Anong title daw? Sabi mo, sir. Oh, so malalagay 5,000. Oh. Tama ba? Tama bang gumawa ulit siya ng T-account? Oh, meron na daw. Meron daw. Oh. Ito nga, saan mo itatapag? Debit, credit. David. Tama ba?
Ay, 5,000 na din. Di ba nag-ano ka, debit? So, dito, 5,000. And then yung kapartner niya, ilalagay mo siya sa credit. Naintindihan po? Kasi meron na nga siyang key accounts. Dadagdag mo lang, idudugso. Ha? Ang wala pang key account ang gagawa. So, pag dami nang gagamitin yung account, pag dami nang gagawin yung key account. So, pag meron na, tingnan nyo kung ito ay debit o credit. Ano? O, sunod. Receive 10,000 as membership fee. Sino makakagawa ng key accounts mo? Receive 10,000 as members. Sino? Bili, ito no, para tayo mabilis na. Sino may hawak ng na bata? Di ba kasabihin ko dapat? Ay, kwan niya. Si Sir na nakamas. Yang Apo. kita yan. Kita. Revenue. Paano nyo ipopost sa ating Title ledger? dito. Cash in bank membership fee. Oo. Revenue. Revenue. Membership. Hindi sir, ito na. Asset, liabilities, equity, income, and expense. Ang papipili dyan. Asset revenue. Revenue, so sa income. Income. Ayan, gagawa ka na hiya ka. Membership. Tama, yung ginawa ni sir? Tama. Tama. Paano natin sumula? Okay, next. Paid fare amounting to 1,000. Sino pong pwedeng mag-post sa ating ledger? Kung ito ay ledger, ha? Hindi po. Sino pwedeng mag-post? Pera expenses. Oh, sir, kayo nang gawa. Ako na gagawa. O, saan ko lalagay? Expenses yan. Dito po. Okay. Magkano? 1,000. Anong pangalan? Travel. Travel and transport. Travel and transpo. Sa debit credit. Debit. O, debit. Magkano po? 5. Paano po sila? And then yung, ay, 1,000. So magkaano po yung kapartner? Saan po ilalagay? Cash and bank. Cash and bank. Gagawa pa ba ako ng T-accounts? Hindi naman. Kasi ito na oh. So, very good. Next. Last one. Last na ba yun? Oh, paid meal snacks of the BOD amounting to 2,000. Saan po ilalagay ang meetings and conferences na T-account? Expenses. Ano pa, meron na bang available na T-account? Opo. Meron na. Meals and meetings and conferences, wala pa ma'am. So, gawa ka na. Kung na magsulat. Meetings and conferences, magkano? 2,000. And credit, 2,000. cash and bank na 2,000. Okay. So, yun na po ang balanse. Mawawala na tayong kasunod na transaction. As of August 31, 2024. So, ito na po yung balanse. Ano, membership fee, yan. Dami. Okay? So, kita mo yung cash and bank, marami siyang series sa e-accounts niya. I-account. So, ito yung sinasabi natin kaninang, i-add mo lahat ng debit, i-add mo ang lahat ng credit, ilalagay mo yung balanse sa mas mataas. Okay? So, ito pong mga nasa baba, ito yung cash receipts journal. Ano? Sa halip na kayo ay mag-e-entrada ng debit credit, itong taas na ito, kayo ay magsi-single entry. Gagamit kayo ng journal. So, dito sa cash and bank, may pumasok na cash, kaya ipapasok nyo to sa anong libro? Cash Receipts Journal. Ano po? So, ang expectation, paid up share capital, yung cash ay 100,000 and capital na 100,000. Naintindihan? Sa halip na double entry ang gagawin nyo, may isang debit, may isang credit,
Dito sa Cash Receipts Journal, ano po, yung ine-entrada nyo sa libro ng BIR ay one line lang. Yung cash, naka-debit na 100,000 at yung paid-up capital, naka-credit na 100,000. Ito yung sinasabi ko sa inyo na bahala kayo kung anong column na account name ang gagamitin nyo. Ano po, kung maglalagay kayo ng sundry dahil hindi na available sa inyong kolumna. Ano po, pangalawa, unused supplies and credit cash and bank. Ito po inulit lang, ano po. So, may lumabas na pera sa cooperative. Kaya po, ilalagay nyo siya sa cash disbursement journal. Ano po, so paid supplies, credit ang cash na 5,000 at debit ang supplies na 5,000. So, single entry. Ang nasa taas, double entry. Yung debit credit, ang nasa baba ay single entry. So, dito sa travel and transportation, may lumabas na cash. So, saan nyo i-record? Receipts o disbursement? Cash disbursement journal. So, ilalagay natin siya, pangalawa natin siyang entrada sa cash disbursement journal. Ano po, di ba ang column natin lang ay cash, accounts payable, and supplies. So, dahil hindi available sa column, saan nyo ilalagay? Others or sa sundry. Ano, so walang travel and transpo, kaya doon nyo po siya ilalagay sa sundry. Okay? Sunod ay meetings and conferences expense. Ano po, so may lumabas na namang cash, so doon nyo po siya ilalagay sa cash disbursement journal. So dahil hindi available ang column ng meetings and conferences, saan nyo siya ilalagay? Others or sa sundry. Okay, naiintindihan? Okay. Ang tawag doon ay mag-e-entrada. Kapag sanay na kayong mamili ng account at alam nyo na ang pipiliin nyo, hindi nyo na po kailangang maggawa ng double entry. Automatic, dito nyo na po siya i-entrada sa journal, sa inyong cash receipts journal at sa inyong cash disbursement journal. Pero dahil first time nyo po maggawa ng entrada, pinakita ko po sa inyo kung paano mamili ng account at paano magkano ilalagay, that's ang measuring, at saan ilalagay, debit o credit. Pero pag marunong na kayo, kayo ay magsi-single entry lang. Sa kolumna na kayo, diretso. Okay? So, anong gagamitin nyo after umuwi? Kaya nyo na? Hindi na kayo mag-e-entrada? Kolumna na agad? Mag-e-entrada muna na? Doon sa masa. Parang may hilo pa. Pero naiintindihan nyo po? Opo, bibigyan ko po kayo ng presentation. Posting, ang pag sinabi natin posting, yan yung T-accounts. Ano po? Entrada, yung pag-entrada sa journal at posting ay T-account. Ano? So, ito ang ating T. Kaya siya tinawag na ledger, book of final entry, may letter T, ano po? Debit and credit. Left side is debit and right side ay credit. So, subsidiary ledger, ano po? Meron daw tayong mga accounts na dapat ay may kanya-kanyang ledger. Ano po? May kanya-kanya daw dapat na ledger. So, for example, meron pa kayo dito, ledger ng accounts receivable. Ano? Mga may utang sa inyong cooperative. 5,000. Ano po? So, dapat may kanya-kanyang ledger. AR Alaysa, AR Joanne, AR Maraya. Si Alaysa 3,000, si Joanne 1,000, si Maraya 1,000. Dapat daw ang balanse ng inyong mga ledger ay balanse sa general ledger. So ito ang ating general ledger. General, pangkalahatan.
Pero dapat daw gagawan ang cooperative natin, gagawan din natin sila ng, ang tawag dito? Subsidiary or individual ledger. Para pag tinignan natin, kita natin na ang balanse na ni Mariah ay ganito, ganyan. Okay? So ano pa daw ang pwede natin gawa ng individual ledger? We have accounts receivable. Ang utang ay goods. Ang utang na membro ay goods. Advances, accounts payable, share capital. Yun, yung share capital natin. Paano kung hindi naka-record? Tayo ay nag-o-over the counter, nagbibigay ng 3,000 kada buwan. Si bookkeeper hindi ina-update ang ating ledger. Mag-withdraw tayo. Walang basis si treasurer kung magkano, si bookkeeper kung magkano ang ating naihulog. Pero kung si bookkeeper updated lagi kung anong niresibo, ay yun ang ilalagay sa ledger niya, pag nag-withdraw tayo, automatic kita na agad natin. Ano po? Yan. Savings deposit, yung example kaninang ipon challenge. Yan. Inventories, fixed asset, and investment. Okay? So, rule and posting of the ledger, secure document affecting the control account. Ano, kung nagpa-OR ng 3,000 na share capital, idadagdag nyo yan sa share capital niya. Debit o credit? Pag share capital? Credit. Determine if it will be posted on the debit or on the credit side. Each entry will be recorded twice. First in the journal and second in the subsidiary ledger. Bakit kailangan ay bukod sa subsidiary ledger, i-record din natin sa kanya-kanyang, bukod sa general ledger, i-record natin kung saan siyang subsidiary ledger para magbalanse. Alam mo naman, naghulog si Mariah, halimbawa share capital. Ano po, naghulog si Mariah ng 3,000, nag-bonus, nagbigay. Pero hindi yung dinagdagan yung general ledger na share capital ng cooperative. So, mas marami ang individual ledger kesa sa general ledger. So, disbalance. Tandaan niyo lagi ang word na balance. Ano po? Ayan. So, each ledger will be posted to the general ledger and then to the subsidiary ledger. Take note of the folio column. At the end of each month, get the difference between the debit and the credit. So, kailangan nyo daw kuha ang difference ng ating debit and credit. At ilalagay nyo ang balance sa mas mataas. Yan, prepare schedule of the balances and compare the ledger. If there is a difference, review again. So, ito po ang sample na ledger. For example, share capital. Or gusto nyo, share capital, pangalan ng membership number. Kayo ba yung na membership number o pangalan na lang? So, bahala po kayo. So, debit, credit. O halimbawa, date. Kailan ako nagbayad ng share capital? For example, ay September 3, 2024. Ano ang reference pag nagbayad ako? Anong document ang nagpapatunay na nagbayad ako ng capital? OR. O reference OR number 01. Magkano? Bawa, ako'y nag-withdraw na ng aking membership. Ang date, bawa December 31, 2024. Anong reference ko? Voucher. CV number or check number. Yan. And debit, magkano ang na-withdraw ko? Magkano yung balance ko? Ano po? So, napakahalaga ng ating source document, yung OR, yung invoice, kasi magkakaulang yan. Magkakaulang ang mga dokumento po natin. Okay? So, yan. Ito pala, pinakita yung ating pag-ledger. So, ginawa niyo na po, 100,000. So, in summary, ito po ang balanse ng ating ledgers. Ang cash and bank, ang balanse ay 102,000. So, ang format naman nito ay may running balance sa kanan.
Ano po? Share capital, 100,000. Membership fee, 10,000. Unused supplies, 5,000. Travel and transportation, 1,000. And meetings and conferences ay 2,000. So, sa T-accounts po ito, makakabuo na tayo ng trial balance. So, preparation of the trial balance. So, once posting is completed, the balances of each accounts are then computed as of a given date. It is prepared to check the equality of the debit and credit. So kaya kailangan, T-accounts pa lang, balanse na. Kasi kung ano ang ending balance nun, yun ang ilalagay nyo sa inyong trial balance. Okay. So ito na po ang inyong trial balance. Makakapagbigay na kayo ng report sa inyong kanino? Board of Directors monthly. As simple as trial balance, dapat po meron ang bawat cooperative monthly. Ano po? So, cash of 102,000. Saan yan galing? Dito. Yung ending balance dito, that is the cash of 102,000. Unused supplies, saan galing? Dito, 5,000. Ano po? Next, paid up share capital, credit 100,000. Membership fee, 10,000 na nasa credit. Ano po? Travel and transportation and expenses, 1,000, 2,000. So, ito. So, ibig sabihin, kapag na-post nyo po sa inyong ledger, makakabuo na kayo ng trial balance. Okay, i-check natin kung normal yung trial balance nyo, yung balance. Cash, asset, anong normal balance ng asset? Debit. So, okay naman. Ang cash ay nasa debit. Unused supplies, ano to? Asset. Nasa debit. So, okay pa rin. Paid up share capital, 100,000 ay nasa credit kasi equity. So, tama naman. Membership fee is ang income ng Alyssa at ang normal balance ng income ay equity. Travel and transportation and meetings and conferences ay expenses, kaya sila po ay nasa debit side. So, kung titignan nyo, normal naman ang ating balance ng bawat account sa trial balance. Ano po? So, for example, kayo ay ang paid up share capital nyo, ang ending balance ay nasa debit, may problema ba o wala? May problema. Kasi dapat ang ending balance niya ay nasa credit. So, ang purpose of trial balance is to ensure that entries in the bookkeeping entry are mathematically correct. Kaya nga po siya tinawag na trial balance, dapat yung ilalim po ay balance. Okay. To verify that the total debit and credit of all accounts in the general ledger are balanced. Ano po? To facilitate the preparation of the financial statements. Kasi dito manggagaling ang financial statements ng inyong cooperative. Ngayon, may limit daw ang trial balance. Ano ba ang limit ng trial balance? Improper use of account title. So sa trial balance, hindi siya iime kung ang inilagay mo dito sa expense ay Jollibee at Calawag Transport Cooperative. So kahit ang ilagay mo dito sa baba, dito. So kahit ang ilagay mo dito ay sa halip na travel and transportation ay Calawag Transport at meetings and conferences ay Jollibee, tapos tama naman na 1,000 at 2,000, magbabalanse pa rin ng ating trial balance. So it's up na tama ang pipiliin yung account title. At saan kayo pipili ng account title? Standard chart of accounts. Standard. Next, improper posting to the wrong account to the general ledger. Ano po? So, halimbawa, ang tama naman ay debit, travel and transportation, 1,000.
pero nilagay mo sa paid up capital na 1,000, debit nga yung pinasukan mo, kaya magbabalanse pa rin. Pero mali ang iyong piniling account. Ano po? Omission or failure to record financial transaction, especially material transaction. For example, hindi mo ni-record yung isang entrada sa 5. Ano? 1 out of 5 hindi mo in-record, hindi mo in-entrada, hindi mo pinost. Magbabalanse pa rin ba ang trial balance nyo? Magbabalanse po. Pero may kulang kayong transaction. So, hindi tama ang nakalagay sa inyong financial statements. Kaya nga po, ang ating mga documents ay ni-require na serially numbered, chronological, para yung sunod-sunod ay i-record nyo at wala po kayong makaligtaan. Ano po? So, yun. Pag may kinakalimutan kayong entrada, may OR kayong hindi na-record, magbabalanse po ang inyong trial balance. Yun nga lang, mali ang inyong financial statements at pag binasa yan ng users ng inyong financial statements, mali ang gagawin nilang decision making. Ano po? Understatement and overstatement of account balance pag may hindi nga po kayo na-record. Ano po? So, preparation of worksheet. Okay. Preparation of the financial statement. So, sabi nyo, Mabalaysa, ang membership fee ay income. Ang travel and transportation and meetings and conferences ay expenses. So, sa account na yan, sa trial balance, makakabuo na agad tayo ng statement of operation. Ano po? So, income of 10,000 minus expenses ng 1,000 and 2,000 is equals to 7,000. So, kita nyo na si credit cooperative ay 7,000. Okay? So, gagawan nyo po yan ng allocation. Ang unique sa cooperative accounting ay meron po silang allocation and distribution of net surplus. It's another training, It's another seminar po, ang allocation and distribution of net surplus. Ibig sabihin, yung kita ng kooperatiba, hahati-hatiin nyo pa iyan. Uunahin muna natin ang ating mga statutory funds. Ano ba mga statutory funds ng cooperative? Reserve fund, CDF optional fund. At saan nyo malalaman ang allocation ng ating statutory fund? Ano ang basis? Paano malalaman na 10%, 5%, 3%, 7%? Ano po kaya ang basis? Bylaws of your cooperative. Doon niyo po malalaman kung ilang percent ang ipinalagay niyo sa CDA, ang niregister niyo sa CDA, na ilalagay niyo sa reserve fund. Ilang percent ang dapat na ibabalik niyo sa community through Community Development Fund, Optional Fund 7%, and CETF of 10%. Ano po? So, uunahin niyo daw bigyan o i-allocate ang mga accounts na statutory funds bago po natin mag-distribute sa interest on share capital and patronage refund. So itong 7,000, imagine niyo ito, 7,000, hindi agad-agad yan mapepera ng ating mga cooperative members. Uunahan muna nating mag-distribute sa ating statutory funds. Yung putal, yung po yung pwede nating paghati-hatian. Ano po? So yung ISC and Patronage Fund ay yun po yung magiging basis ng distribution. Sa ISC, kung sino member na nag-distribute ng capital, ano po, kahit before January, kahit hindi siya nagulog ngayong 2024, makakatanggap pa rin ng ISC. May portion pa rin siya sa 2/450
At sa patronage refund, kung sinong member ang may pinakamaraming nabili within the year, siya po ang may pinakamaraming marireceive na patronage refund. Yan na po ang inyong statement of operation. Ano po? So, as of August 31, kita nyo na may tumutubo, 7,000 na. May 7,000 na kayong kita sa inyong cooperative. Statement of financial condition, ito na naman po, makikita po yan sa, kumbaga ito yung dati yung balance sheet. Ano balance sheet? So, cash on hand, saan ito galing 102,000? Yun, sa trial balance na 102. Ano po? Unused supplies, 5,000, sabi nyo ay asset, kaya carry forward ito sa ating statement of financial condition. Ano po? Ang interest on share capital and patronage refund na 2,450 and 2,450 na patronage refund, saan ito nanggagaling? Saan ito galing? Yun, sa baba. Yung 2,450 at 2,450. Ito yung sinasabi natin na kapag ang users ng financial statement ay marunong bumasa ng accounting o ng financial statement, kita niya na mayroon pa kayong hindi na didistribute sa inyong cooperative na ISCPR na dividendo. Ano kasi dapat ang balanse sa balance sheet, ano po sa statement of financial condition, is itong for distribution na 2,450 at 2,450. Pero kapag yan ang naging balance dito, Iyan ay 5,000. Ano ibig sabihin nun? Previous year, siguro nagpaalam sa GA na i-deferred ang payment ng ISCPR at hindi pa naibabalik. So kahit sabihin ng mga officers ng co-op na lagi po kami nag-distribute ng ISCPR, kitang-kita hindi makakapagloko ang financial statements. Due to Union Federation na 350, galing din po yan sa inyong allocation. Ano po sa yan? So ito po ang dapat na i-remit nyo kanino? Sa Union and Federation. So it's up to your cooperative kung sinong Union and Federation ang inyong pipiliin. So pili po kayo ng masisipag na Union at Federation. Ano po? So members equity, so yung balance sa trial balance na 100,000 na paid up share capital, ano po, ito po ay carry forward sa inyong statement of equity, sa inyong statement of financial condition. At itong statutory fund, saan po ito galing? Dito, sa allocation, 700, 350, 350, and 210 and 490. Ano? So ito yung gagamitin ng inyong mga direktor pag binasa ang inyong members equity. Kung ito ang babasahin niya kung may available pa bang pondo. For example, ang balanse ng CETF local nyo ay 350. Ang seminar ay worth 400. Ano po? Kailangan umatenda ng inyong bookkeeper sa seminar. Yan. So, yung 350, pwede nyo pong i-charge saan? Anong account? CETF. Cooperative Education and Training Fund. And then yung 50, kailangan talagang i-fully paid. Hindi pwedeng, kahit ipakita sa seminar, I think 350 and CETF, registration fee daw ay 400. Anong mangyayari doon sa 50? Charge siya saan? Training expense. Ibig sabihin, bawas na sa kita ng cooperative. So for example, ang bayad naman sa training fee, sa training ng seminar ay 50 pesos. Ano po, ay nakita ni Director ang balance ng CETF local ay 350. So, kung ang registration fee ay 50 pesos, kaya ba ng co-op na magpadala ng 7 na officer sa training? Yes,
Pwede, kasi nabasa ni Director sa financial statements na ang ating CETF local balance ay 350. Okay? So imagine niyo million-million yan. So Community Development Fund, nabasa rin ng mga director during board meeting na 210. Nagsusulisit na pambrigada eskwela, 200 pesos. Pwede, kasi ma'am, yung 210 pa, may 10 piso pa kaming tira. Ano po? Sa optional funds po, 490. Okay. Kaya na ba ng co-op na magpatayo ng building? Hindi pa ma'am, kasi po 490 pa lang ang ating optional fund. Ano po, so sa following year, pag kumita ulit, ay madadagdagan na naman ang inyong reserve fund, CETF, Community Development Fund, at optional fund. Ano po? So, ang optional fund, hanggang makaipon kayo ng milyon-milyon hanggang sa kayo ay makapagpagagastusin nyo sa land and building. CDF, dapat po iyan ay utilize yearly. So, kung 200 brigada, yung 10 pesos ay hanapan nyo ng iba pang CDF. Baba, i-donate nyo sa ganito. Pero dapat ay nasa social development plan. Nakalista doon lahat ng inyong mga pagkakagastusan sa inyong cooperative para sa inyong community. Bawa ay 5 in terms ko na rin, libo to ha, bawa ay 5 ay sa simbahan, 3 ay sa laboratory ng mga taga-barangay ng malapit ang co-op, 2 ay para sa, solar. Yun, dapat ay nakaatado. Ano po? Yun nga, CETF local, bawa 350,000 yan. 200,000 seminar on ganito. 100 seminar on ganito. 50,000 seminar on ganito. Okay? So, ang ating income and expenses ay kino-close po natin. Yung mga nominal accounts po natin ay kino-close natin sa net surplus. So, yung 7,000, familiar ba kayo doon? Sa amount na yan? Opo, kasi ito mang alay sa yung balanse ng ating net surplus, yung 7,000. So, i-close po natin ang ating income and expense sa net surplus at para sa susunod na taon ay zero balance. Di ba sabi ko sa inyo, ang patronage fund, ang dinidistribute natin yung within the year. So ang basis nun ay ang ating net surplus. So, i-close natin yun. Kung may ibibigay na patronage fund ngayong taon, ibibigay yung last year na ipamigay na-close na. And then, yung net surplus, i-close natin sa ating reserve fund, CETF, due to CETF, Community Development Fund, etc. So, saan yan galing na entrada yan? Saan galing? Familiar yan, yung entrada, mga amount? Yan po ang nakalagay sa inyong Statute. Saan ba? Kinlose ang income and expenses sa net surplus. Yung net surplus, kinlose naman sa allocation nyo ng reserve fund and patronage fund. So ito na yung inyong magiging beginning balance ng inyong reserve fund na for the following year. O kung halimbawa, magkaroon ganito. So, halimbawa, di ba kinlose nyo na ang inyong nominal accounts, ang inyong income and expenses sa net surplus. At kinlose nyo naman ang inyong net surplus sa inyong statutory fund and ISCPR. For example, reserve fund, debit credit. Credit. Kasi ito ay, asset, liability, income, and expenses. Reserve fund. Equity. Ang normal balance sa equity ay credit. So, CDF,
as bawa CETF, CDF, optional fund. Ano po? And then, ISC, PR. Reserve fund, 700. CETF, 350. Due to CETF, liability ito ay 350. Ano? And then, CDF ulit, 210. Optional fund ay 490. ISC, 2450. And patronage fund ay 2450. Ano, the following year, ano, kumita na naman ang inyong cooperative. Halimbawa, ito ulit ang nakuha yung net surplus at ang inyong nakuhang allocation. Kasi sinunod nyo ulit ang bylaws, hindi pa kayo nag-a-amend. So, ito po yung balance, ilalagay nyo ulit sa reserve fund, CETF. Kung yun pa rin kung yun pa rin na nakuha yung distribution. 210, halimbawa ito yung 490, yan. Lahat sa credit. Sa credit po, kasi po ito ay equity at ito ay liability. Ano po? Halimbawa, nakaipon na kayo sa CETF ng 700. Nagbayad ng training na 700 pesos. Ano po? So, i-debit na po natin siya. Kasi po siya ay equity. So, pag pa-training ulit, sabi ay unique, baka pwede ka magpadala ng officer na ka-attend ng training, kaya lang ito ay may bayad. So, nakita ng director ng office ng unique na ang balance ng CETF ay 0 na. So, bahala na ang director kung papayagan nilang magpa-attend ng training. So, saan ito i-charge na? Expenses. Expenses. Naintindihan? Wala nang punto sa CETF. Po? Oo, expenses na kasi ubos na ang CETF. Sa CETF, halimbawa 210 plus 210, 0 to 4 to 0. May 420 kang pwedeng may-utilize sa inyong community. Ano ba, sabi ng CFIDP beneficiary, pagsamasamahin natin ang lahat ng CDF natin para magandang activity simula anong unang bayan sa baba, sir? Agdangan, Padre Burgos hanggang San Francisco. Malaki ang impact sa buong Bonpen. Makilala ang CDA, PCA beneficiary. So, i-close natin ang 420. Ayan. So, nagsama-sama lahat ng CDF ng inyong cooperative. So, 490 plus 490, hanggat hindi pa kayo nakakabili ng land and building at nakakaisip ng benefit sa inyong mga members na andito pa sa credit ang balanse ng inyong optional fund. Hindi pwedeng galawin yun dyan. Opo. Pwede siyang galawin in terms of members benefit, pero dapat ay approve ng ating mga miyembro. Yung sabi ko sa inyo, sa halip na ang papasko nyo ay 100 pesos per year. Ano kaya kung ang gawin ng mga officer, ng mga director, ay gawin na lang ibayad sa insurance para insured ang ating mga members. So sa halip na peperahin ng member ang 100 ay insured sila worth 50,000. Ano po? So sa ISC, credit siya hanggat hindi nyo pa siya na-distribute sa members. Ano po, yung ibang cooperative ang ginagawa ay binibigyan nila ng time ang ating mga members para kuhanin ang ISCPR o i-claim ang ISCPR ng kanilang mga members sa kanilang cooperative. O, mga membro, ngayon ay GA, ito ang mga dividendo nyo. Hanggang Mayo 31, kailangan nyo makuha ang inyong mga ISCPR. Ano po? So, ang tagal, ilang pag-jujun na, meron pa rin 3 member na hindi nakakakuha ng ISCPR ng dividendo. So, yung ibang cooperative, pinapasok ito sa ang account para anytime ma-withdraw. Yung Ipon Challenge, savings. Ano po sa savings deposit?
para pag nakapasyal ang membro sa co-op, tatanungin ni bookkeeper, si member, meron ka ditong dividendo na 5 piso, i-withdraw mo ba? Pag sinabi ng member na i-withdraw, i-out nyo na yun, yung savings deposit niya na 5. Ano po, at ika-cash niya. Ano po, so pwede niya ma-withdraw anytime. Pero pag sinabi naman ng member na, ay ipasok mo na lang sa amin share capital. So, ilalagay na siya sa share capital. Ano po? So, debit, ang debit ay savings deposit at credit ay share capital na 5 pesos. Ano? Any question? Halimbawa, due to CEDF, 350, mamalay sa wala pa akong mapiling union at federation na pwede kong salihan. Ano mangyayari sa 350 na yon? Malilipat na ba siya sa debit? Hindi pa po. So hanggat hindi pa kayo nakakapag-remit sa union at federation nyo, naandun pa rin yung balance na 350. So swerte yung masasalihan yung federation kasi pag sumali kayo, kukunin niya po yan. Ano po? So kaya dapat pipili talaga kayo ng masisipag. Ano po na federation at union. Yung maraming training para kumbaga convertible. Yung ibang federation po kasi ganun ang ginagawa. Convertible. Kung nagbayad ka ng 700, ang training nila ay 100 per packs per training. So may 7 packs kang pwedeng patendan na walang bayad. Okay, let's take a break. Ano po? Naiintindihan o may question pa? Ang sabi ni Ma'am Eliza ay 3:30. Okay na? Can we call it a day o tuloy pa? Bukas na lang. Sige, magmerenda muna kayo, ha?